5 ninth-tier profound artifacts. Nakaramdam ng panlalamig ang puso ni Ruan Hangyo. Malinaw niyang nadarama ang nakagigimbal na aurang nagmumula sa 5 mahahabang espadang yun, walang alinlangan na ang mga ito ay mga 9th-tier profound artifact. Sword Formation, tumindig. Isang napakalakas na bugso ng kapangyarihan ang bumalat sa buong entablado ng arena, kung saan si Li Yunxiao ang mismong nasa pinakasentro. Isang ipo-ipong hinabi mula sa nagbabanggaang Sword Chi at Dragon Chi ang marahas na nagwala, na nagtulak sa defensive barrier ng entablado sa pinakadulong limitasyon nito, na nagbabantang mabasag anumang segundo. Nabitag sa gitna ng dagat na iyon ng Sword Chi, desperadong nagpumiglas si Ron Xiang sa ilalim ng walang humpay na buhos ng mga pag-atake. Tinitiis ang sunod-sunod na tama, halos lumuwa ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga socket. Eksakto sa sandaling yon, nasalayan niya si Li Yunxiao na papalapit sa kanya. Kumikislap sa matinding kidlat, isang martelyong nagpapadaloy ng batas ng kulog ang marahas na hamampes ng direkta sa kanyang katawan, na sumabog sa libu-libong pagsiklab ng kidlat. Kawili-wili. Biglang naglabas ng mahinang o si Jiang Soren, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang sinasabi. Ang batang ito ay tunay na kapansin-pansin, talagang naitago niya ng napakalalim ang kanyang lakas. Maaari kayang natatakot siyang matuklasan natin ang kanyang pinagmulan. Hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad, nagtanong siya. Kiwei, ano ba talaga ang pinagmulan ng taong ito? Lihim ding namangha si Ning Kiwei, ngunit pinanatili ang kanyang kapanatagan at sumagot. Isa lamang bagong kakilala, hindi ko kailanman itinatanong ang pinagmulan ng mga taong aking sinasamahan. Nagmamadaling nagtanong si Jiang Ruobing. Guro, kayang manalo ni Kuya Yunxiao. Nag-isip sumandali si Ning Kiwei, dahil hindi rin matansya ang kanyang pagkakataong manalo, umiling na lamang siya at sinabi. Pareho silang may pagkakataong manalo. Imposibleng mahulaan. Paulit-ulit na umiling si Ruan Hangyo, sinasabing. Kahit na itinatago niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, naglabas na siya ngayon ng 6 na 9th-tier profound artifacts, na dapat ay ang pinakamalakas na niyang alas. Posible pa kayang may hawak siyang alas na mas malakas pa kaysa sa 6 na 9th-tier profound artifacts. Bahagyang tumawa si Jiang Soren at sinabi, noong una, naniwala rin akong wala siyang laban, ngunit kung titingnan ito ngayon, ang batang ito ay nagtatago ng napakalaking lakas. Tila hindi magiging kasing dehado ang sitwasyon tulad ng ating naunang inaasahan. Sa entablado ng arena, unti-unting napawi ang alikabok at usok. Lumitaw ang figura ni Ron Xiang, ganap na walang anumang gallows. Binalot ng kaliskis ng dragon ang kanyang itaas na bahagi ng katawan habang ang isang bakas ng kalupitan ay kumislap sa kanyang mukha. Sinabi niya sa isang napakalamig na tono, talagang ginalit mo na ako ngayon. Kara-rating mo lang sa sarili mong libingan. Pareho lang din pala, ang ekspresyon ni Li Yunxiao ay naging medyo madilim. Inasahan na niyang sasalajin ng kaliskis ng dragon ng kalaban ang bahagi ng pag-ataking may kidlat, ngunit hindi niya inasahang makatatagal ito ng ganoon kalaki. Bumuo ng hand seal gamit ang 2 kamay, biglang ipinatawag ni Li Yunxiao ang Thousand Autumn Tyrant Saber sa kanyang harapan. Isang matalim at nanunuot na ginaw ang walang tigil na kumislap sa kahabaan ng talam ng saber. Ano, isa pang 9th-tier profound artifact. Muling tumama ang pagkagulat sa puso ni Ruan Hangyo habang iniisip niya. Nagmula kaya ang taong ito sa Myriad Treasures Tower o sa Divine Transformation Sea? Kahit ang 7 super factions ay hindi magiging ganito kamarangya. Nang hindi siya binibigyan ng oras para mag-isip, isang bagay na mas kapansin-pansin ang sumunod. Bahagyang pinitik ni Li Yunxiao ang kanyang mga daliri, at 4 pang Northern Sky Cold Star Sword ang pumailang-lang sa hangin. Isang nanunuot na ginawang kumalat papalabas habang ang 9 na espada ay sabay-sabay na umalingaw sa isa't isa, unti-unting nagpapakita ng isang malabong formation diagram sa pagitan nila. Malamig na nagsalita si Li Yunxiao. Dito na nagtatapos ang pagpapasiklab. Oras na para sa totoong laban. Ganap na natulala ang karamihan, isa-isang nakanganga ang kanilang mga bibig, na tila wala ng anumang bagay sa mundong ito ang makagugulat pa sa kanila. Natagpuan din ni Ruan Hangyo ang kanyang sarili na nangangarap ng gising. Ang magkaroon ng ganoong manugang ay mukhang hindi rin masama. Si Jiang Soren ay ganoon din katagal na namangha bago kumunat ang kanyang mga noo.
Marami man ang 9th tier profound artifacts, ngunit ang pagkuha ng higit sa kayang hawakan ay nagiging dahilan upang maging imposible ang lubos na pagkontrol dito. Sa aking paningin, halos hindi niya mailabas ang tunay na lakas ng kahit alinman sa mga ito, kulang pa kung ikukumpara kay Luo Qingyan kanina, na buong pusong inilaan ang sarili sa paghawak ng iisang sibat. Walang emosyong sinabi ni Ruan Hangyo. Maaaring totoo yan, ngunit ang magkaroon ng ganito karaming 9th tier profound artifacts ay sadyang labis-labis na, sapat na upang maglatag ng isang formation gamit ang mga ito. Sabay-sabay na pinaganya ni Li Yunxiao, ang siyam na espada ay naglabas ng isang umaalingaw na kaluskus at ugong ng sabay-sabay. Naging mga guhit ng dumadaloy na liwanag, dumiretso ang mga ito patungo sa iba't ibang koordinasyon sa buong entablado ng arena. Sword Formation, 9 Heavens Moon Embracing. Umungal si Li Yunxiao. Ang diagram ng Sword Formation ay mabilis na damiin pababa. Ang siyam na espada ay bumuo ng isang malaking hugis ng espada, na nagpatipo ng isang nakayakap na buwan sa ibabaw ng diagram na sakim na lumamon sa nakapaligid na spiritual energy ng langit at lupa, na nagpakawala ng isang nakapangingilabot na dagat ng sword chi. Napakalakas na sword formation. Anong uri ba ng formation ito? Maraming martial artists na nanunood sa ibaba ng entablado ang kinilabutan ng matuklasang pumuputok ang kanilang balat, at umaagos ang mga butil ng sariwang dugo. Anong nangyayari? Wala bang defensive barrier sa entablado? Paano pa ring nakalalagos ang sword chi sa labas? Ang panunood lamang ng laban ay muntik na sa aking buhay. Mas gugustuhin ko pang dukitin ang sarili kong mga mata kaysa magpatuloy sa panunood. Ang mga tao sa ibaba ay tuluyang nataranta, nagmamadaling nagpalipat-lipat ng kanilang cultivation upang labanan ang presyon. Isang elder sa lugar ng mga upuan ang nagsalita na may seryosong ekspresyon. Ang 9 Yin 9 Yang Sword Formation ng aming sekta ay kilala sa buong mundo, ngunit nagmumukha pa rin itong mahina kumpara sa 9 Heavens Moon Embracing na ito. Ang gayong mapang ibabaw na sword formation ay imposibleng hindi kilala. Wala ba talaga sa inyo ang nakasaksi na nito kailanman? Ang 9 Yin 9 Yang Sword Formation ng iyong sekta ay tunay ngang pinakamalakas na sword formation na alam ko, ngunit mas mababa pa rin ito sa 9 Heavens Moon Embracing na ito. Namamanghang puna ng isa pang elder. Sa aking nakikita, ang sword formation na yun ay hindi pa nga umaabot sa sukdulan ng bilang na siyam. Sadyang masyado lamang mababaw ang cultivation ng binatang ito upang mailabas ang kalakhan ng tunay na kapangyarihan nito. Sumagot ang naunang elder, ang siyam ang siyang pinakasagad na limitasyon. Kung ang sword formation na ito ay makalulusot kahit kaunti, ang lakas nito ay magiging lubhang nakapangingilabot. Sa ngayon, isa lamang siyang 6-star martial sovereign. Kung makatatapak siya sa Martial Emperor realm o maabot ang 9-star Martial Emperor at pakawalan ang sword formation na ito, sino sa ilalim ng kalangitan ang makatatayo laban sa kanya? Nakarparameter samdam ang lahat ng matinding pagkamangha. Batay sa kasalukuyang mga pangyayari, ang kakayahang maglabas ng napakaraming 9th tier profound artifacts ng sabay-sabay ay nangangahulugang mayroon siyang napakalaking resources na sumusuporta sa kanya. Bukod dito, sa pagkakita sa kanyang kasalukuyang galing, ang pag-usad ni Li Yunxiao patungong Martial Emperor ay halos tiyak na. Kung hahayaang lumago, malamang na magiging isa siyang maalamat na figura na kapantay ni Ao Changkung. Lintik, nabahala si Ron Xiang. Sa sandaling ito, ang sword diagram ay damiin ng napakalakas anupat halos hindi na siya makagalaw. Kung ang siyam na nahubog na espadang nakabitin sa mataas na bahagi ng hangin ay bumaba, maging ang buong katawan niya ng kaliskis ng dragon ay malamang na magiging pulbos. Nagpakawala siya ng isang galit na angle. Ang kanyang orihinal na normal na mga braso ay nagsimulang magbago tungo sa mga kuko ng dragon, na naglalabas ng isang mapanglo at sinaunang kapangyarihan. Ang nakapaninindig balahibong mga kuko ng tunay na dragon ay biglang mahigpit na nagkuyong, isang malakas na alon ng puwersa ang sapilitang nagtulak pabalik laban sa sword chi formation diagram. Ibinigay ba sa iyo ni Xiang ang mga kuko ng dragon na ito bilang pabuya? Malamig na tumitig sa kanya si Li Yunxiao at sinabi, naaalala kong mayroon ka ring pares ng mga sungay ng dragon. Mabuti pang gamitin mo na silang lahat ng sabay-sabay, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Biglang humawi sa hangin ang mga kuko ni Ron Xiang. Humahawi sa kawalan, nakawala siya mula sa sword diagram sa isang iglap.
Galit siyang umungol. Para harapin ka, higit pa sa sapat ang 3 Dragon Secret Treasures. Pumailang lang sa ere, sumugod si Ron Xiang kay Li Yunxiao gamit ang isang kukong kasinlaki ng palanggana. Napasinghap sa paghanga si Ruan Hangyo. Isa na namang Dragon Secret Treasure. Kaya pala ang mga nagtataglay ng katawang may dugong dragon ay dumadagsa sa mga ganitong bagay tulad ng mga gamo-gamo sa apoy. Ang kanyang lakas ay dumami ng ilang ulit sa isang iglap. Nag-aalalang sinabi ni Jiang Soren. Ayon sa sabi-sabi, ang pagtitipo ng lahat ng 9 na Dragon Secret Treasures ay nagpapahintulot sa isa na mag-anyong isang sinaunang tunay na dragon, na muling magbabalik sa mundo. Bagamat di maaaring labis ang mga alamat, ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang mga Dragon Secret Treasures na ito. Kung makuha rin niya ang balbas ng dragon na yon, halos wala na sa nakababatang henerasyon ang makapipigil sa kanya. Iwinasiwas ni Li Yunxiao ang Thousand Autumn Tyrant Saber upang salubungin ang sugod. Hindi siya nang ahas na labis na umasa sa talam na ito, pangunahin dahil hindi niya ito makontrol ayon sa kanyang nais. Sa isang kisap mata, kaya nitong tuluyang ubusin ang primordial chi sa loob ng kanyang katawan, na mag-iiwan sa kanya na umiiyak ng walang luha. Tama nga, may biglang naalala si Li Yunxiao. Casual tulad ng dati, umabot siya sa hungkag na hangin. Isang pulong puting globo ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay, na marahan niyang inihaplos sa talam ng saber. Ano? Isang Dragon Secret Treasure. Nanlaki ang mga mata ni Ron Xiang sa matinding gulat habang galit na sumisigaw. Tunay ngang nagtataglay ka ng isang Dragon Secret Treasure. Ibigay mo yan sa akin. Umungol siya, nilalamon ng matinding kasakiman at pananabik, biglang inampas ang kanyang mga kuko pasulong at nagpakawala ng rumaragasang alon ng kapangyarihan. Na parang naligo sa sariwang dugo, ang broad saber ay naglabas ng lalong nakapangingilabot na aura at sumabog sa nakasisilaw na liwanag. Naliwanagan ng liwanag, isang malamig na ngisi ang sumili sa mukha ni Li Yunxiao. Yamang gustong-gusto mo ito, kunin mo. Isang saber barrier ang sumangga sa papasok na shockwave. Sa talam ng saber, 3 sinaunang maha characters ang lumitaw, ang soul attacking technique na nakatala sa Dragon Bone Pearl. Tinamaan ng pagsabog, nahilo at natuliro si Ron Xiang, habang ang kanyang buong katawan ay tuluyang nanigas. Ang Dragon Bone Pearl ay bumagsak at lumipad pabalik diretso sa kamay ni Li Yunxiao. Kung hindi dahil sa labis na pagkahumaling ni Ron Xiang sa mga Dragon Treasures, hindi sana naging ganoon kadaling magtagumpay sa iisang pag-atake. Naging seryoso ang mga mata ni Luo Qingyan, may bahid ng pagnanasa habang bumubulong sa sarili. Ano ba talaga ang perlas na yon? Bakit nagbibigay ito sa akin ng pakiramdam ng isang Dragon Secret Treasure, na nagpapakulo ng walang tigil sa bloodline sa loob ng aking katawan? Mapait na ngumiti si Jiang Soren at sinabi, ang batang ito ay puno ng kakaiba at pambihirang mga kayamanan, bawat isa ay mas nakapangingilabot at hindi pa naririnig kaysa sa nauna. Hindi katakatak ang kinailangan niyang itago ang mga ito ng buong lakas. Biglang nanigas ang katawan ni Ning Qiwei, at bumulong siya sa labis na pagkamangha. Ang tindig na yan ay, bumuo si Li Yunxiao ng saber seal gamit ang kanyang mga kamay. Nagsasagawa ng ilang sinaunang tindig. Para sa mga walang alam, tila sumasayaw lamang siya. Ngunit ang mga nakauunawa ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Seryosong nagsalita si Jiang Soren. Qiwei, maaari kayang ito ay. Kasunod ng huling galaw ni Li Yunxiao, ang kapangyarihan ng Thousand Autumn Tyrant Saber ay sumirit sa hindi pa nararanasang antas. Sa kalangitan sa ibabaw ng entablado ng arena, ang dambuhalang anino ng isang higanteng corpse beetle ay malabong nahubog, dahan-daang bumababa. Iyan ba ay isang artifact spirit? Ganap na natulala ang lahat, at marami ang napasigaw sa kawalan ng paniniwala. Nakakita na ako ng mga artifact spirit dati, ngunit paanong may iiral na may ganoong pisikal na anyo? Isang ekspresyon ng pandidiri ang gumuhit sa mukha ni Jiang Ruobing habang nakakunot ang noo. Guro, napakasagwa namang tingnan ng artifact spirit na yan. Malinaw na isa itong higanteng corpse beetle. Napakadiri naman ni Li Yunxiao para gumamit ng ganoong bagay bilang artifact spirit. Nang makitang nanatiling tahimik si Ning Qiwei, naguguluhan siyang nagtanong. Guro, malamig na tumitig si Li Yunxiao kay Ron Xiang, mahinang bumibigkas. Libo-libong taglagas na parang nyebe.
Panandali ang panaginip sa hating gabi, isang talam upang patahimikin ang kaluluwa. Lubos na nayanig si Ning Qiwei. Ginagaya niya talaga ang kanyang soul calming song, ginamit ang saber bilang espada upang isagawa ang soul calming melody. Habang humahampas ang saber pababa, ang higanteng corpse beetle ay sumugod mula sa langit, nagpapakawala ng isang dambuhalang blade projection diretso pababa kay Ron Xiang. Ang Blade Realm, ang kapangyarihan ng mga batas, at ang pag-atake sa kaluluwa ay nagsama sa iisa, na nagnanais na durugin siya hanggang maging alabok. Sa matinding takot, nagmamadaling tinipo ni Ron Xiang ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang salagin ang hampas. Gayunpaman, sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa lupa kasabay ng anyo ng corpse beetle. Ang buong mundo ng liwanag ng talam ay sumabog, pumutok sa nakasisilaw na liwanag. Nanatiling ganap na natulala si Ning Qiwei. Bagamati ang saber intent ni Li Yunxiao ay naiiba sa kanyang soul calming melody, ang pinagbabatayan nitong kariktan ay kahanga-hangang magkatulad, malabong naglalabas ng isang soul calming intent. Si Jiang Soren ay pareho ring namangha. Ang isang pamamaraan ay maaaring kopyahin, ngunit paanong ang martial intent ay napakadaling maunawaan. Tuliro na sinabi ni Jiang Soren. Qiwei, tinuruan mo ba siya nito? Hindi makapagsalita si Ning Qiwei. Kung sasabihin niyang hindi, paano natutunan ni Li Yunxiao ang magaspang na bersyong ito ng kanyang soul calming melody? Kung sasabihin niyang oo, hindi rin niya maipapaliwanag ang mga pagdududa ni Jiang Soren. Guro, patay na ba ang halimaw dagat na yon? May bahid ng pananabik ang boses ni Jiang Ruobing, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang liwanag sa entablado ay unti-unting napawi, na naglantad ng isang napakaitim na hukay. Ang entablado ng arena, na mismong isang profound artifact, ay sumabog at naging abo. Sinabi ni Ning Qiwei, tiyak na malubha siyang nasugatan, ngunit hindi siya mamamatay. Ang isang Dharma body na pinagsanib sa isang tunay na Dragon Secret Treasure ay higit na mas malakas kaysa sa mga normal na katawan ng demonyo. Gayunpaman, ang pag-ataking yon ang dapat na maging turning point ng laban. Hindi lamang natin alam kung gaano karaming primordial chi ang natitira kay Li Yunxiao upang tustusan ang sarili. Hindi pa rin sapat ang pag-ataking yun para patayin ang batang ito. Kung ganoon, hahagisan pa kita ng isa pang ladrilyo. Huminga ng malalim si Li Yunxiao, at ang Divine Realm Tablet ay direktang lumipad palabas mula sa kanyang kamay. Isa na namang 9th tier profound artifact. Tahimik na naisip ng lahat sa kanilang mga sarili. Sa pagkakataong ito, wala nang nagulat, naging ganap na manhid na sila rito. Bukod pa rito, ang katotohanang nakaligtas si Ron Xiang sa naunang paglaslas na yon ay kasing halimaw rin. Ipinapadaloy ang kanyang teknik dito, ginawa ni Li Yunxiao na agad magbagong anyo ang Divine Realm Tablet tungo sa isang maliit na bundok, na direktang dumudurog pababa patungo sa itim na hukay. Isang kislap ng gulat ang dumaan sa mga mata ni Jiang Soren. Bagamat di parehong 9th tier profound artifacts, likas niyang nararamdaman ang pambihirang kalikasan ng Divine Realm Tablet. Ang Divine Realm Tablet ay direktang lumagapak sa hukay, na nagdulot ng marahas na pagyanig sa buong lupain, inuuga ang mga bundok at lupa na parabang babagsak na ang buong Red Moon City. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang lakas ng pag-ataking ito ay hindi mas mababa kaysa sa naunang paglaslas. Kalangitan, anong uri ng halimaw ang batang ito? Isa lamang siyang 6-star martial sovereign, ngunit nagtataglay siya ng lakas sa pakikipaglaban ng isang 6-star martial emperor. Biglang may isang sinag ng liwanag ang sumiklab palabas mula sa hukay, ito ang Divine Realm Tablet na tumalbog pabalik. Bahagyang humina ang spiritual energy nito, at ikinaway ni Li Yunxiao ang kanyang kamay upang itabi ito. Agad na sumunod ang isang dumadagundong na pagsabog habang ang isang nakapangingilabot na dragon breath ay dumiretso paitaas sa kalangitan. Ang hukay ay tila naging lungga ng dragon, malabong humihinga papasok at palabas. Ano, lalo pa siyang lumakas. Ganap na natulala ang lahat. Matapos bambahin ng dalawang 9th tier profound artifacts, hindi lamang sa wala siyang gallows, kundi naging mas makapangyarihan pa siya. Paano palalaban ng sinuman laban dyan? Isa na namang Dragon Secret Treasure. Talaga bang balak niyang tipunin ang lahat ng siyam? Nakatitig si Luo Qingyan sa kawalan ng paniniwala, lubos na kinikilabutan.
Sinabi ni Jiang Soren sa isang malalim na boses. Ito na ang kanyang huling pagbabagong anyo. Nararamdaman ko ang pagkasunog ng kanyang dugo. Ang paraang ito ng pagsasanib ng mga Dragon Secret Treasure ay tiyak na may mga kapintasan. Sa ngayon, ang batang ito ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng kanyang sariling bloodline upang pilitin ang pagsasanib. Mayroon man siyang iba pang mga kayamanan sa kanyang katawan o wala, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi na siya makapagsasanib pa ng iba, kung hindi, ang kanyang katawan ay hindi maiiwasang guguho. Ang ekspresyon ni Ning Qiwei ay naging labis na madilim habang sinasabi. Bawat pagsasanib sa isang kayamanan ay halos nagpapagaling sa kanyang mga pisikal na pinsala. Paano pa magpapatuloy ang labanang ito? Sumagot si Jiang Soren. Tunay nga, ito ay suliranin. Gayunpaman, wala akong nakikitang takot kay Li Yunxiao. Nananatili pa rin siyang kasing hinahon ng simoy ng hangin. Maliban na lamang kung nagtataglay siya ng ganap na kumpiyansa, ito ang kapanatagan ng isang taong dumaan na sa hindi mabilang na mga pagsubok sa buhay. Ang paglago ng taong ito sa hinaharap ay magiging nakapangingilabot ng higit sa sukat.